Hello mga helper, tara samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo paano kami magligtis ngayon sa aming na-install ng mga copper pipe para po sa aircon. Tara, let's go! Bago gawin natin ang lahat, hinangin lang natin ang pinakadulo nito para lumambot at saka natin tutupiin para siya ihinangin natin para di siya lalabas yung hangin pag pressure test natin. Saka yung dulo na yan, naka-bypass na rin yan, kaya yan na lang ang magiging butas niya. At ikaw kabitan natin yan ng isang access valve. Yung access valve naman ay doon dumadaloy yung nitro na ikakarga natin. Siya yung maging tulay at daan. At hinangin mo rin yan pinakadulo niyan para hindi siya sisingaw. Kailangan talaga dyan na walang sisingaw na hangin. Lahat dyan sarado. Pero bago may ikabit yung access valve niyan, tanggalin mo yung pito dyan. Kasi yung pito niyan, mayroon niyang rubberized. Katanggalin mo yan kasi nasusunog yan. Pag nilagay mo yan yung diretso, masusunog yan kasi mainit talaga yung copper pag. At ipakita ko naman sa inyo, ito yung mga deliver sa amin ng mga manifold gauge. Ang dami nito, kaya lang maraming sira. Ang mga sira pa nito, karamihan ay bumibitak doon mismo sa pinakadulo. Pag bumibitak kasi yan, sumusunod yan. Kaya ang ginawa lang namin, tinanggal namin yung mga pwede pang pagkinabangan. Kinuha namin yung mga rubber at saka inilipat doon sa pwede pang pagkakabitan, yung walang bitak. Yung ginagamit namin dyan, yung puro dilaw lang. Kasi wala naman kasi bago, puro rin luma yung ginagamit namin. Yan po maging itsura yung bitak. Yung bitak na yan, wala na talaga yan, sira na talaga yan siya. Buti yung iba walang bitak, kaya lang walang mga rubber, kaya doon sa mga bitak pinagkukuha namin yung rubber at nilipat doon sa walang bitak para hindi siya magkaroon ng leak. Doon yan ikakabit doon sa nitro at sa pipe. The way may ituturo, paglalagay ng tip doon dapat nakatip pag ganito kasi baliktad to ng pihit para di masayang yung pati yung yung mismong nitro kasi mahal to, kaya dapat sa bawat karga nyo ng nitro guys, kailangan lagyan talaga ng pag okay na, igabit na natin yung adapter niya. Kasi nga, baliktaran kasi yung pagkakabit niyan, hindi tulad sa magtatanggal tayo ng bolt at saka nut. Yan kasi, pabaliktad. Ang patanggal, papihit. At kaya kunting pag-iingat ang paglalagay dyan, hindi. Kaya isagad mo lang siya ng todo hanggang humigpit. Pag humigpit na kasi, hindi na siya sisingaw yung hangin. Kaya ginagamitan talaga yan ng katala. Hindi talaga kaya pwede yan sa kamay lang. Kaya ginagamitan yan ng katala para mapersa mo yung paghigpit niya. At saka di ka mahirapan pagpihit. Kasi may medyo katigasan talaga yan lalo na pag may tiplo na siya. Mahirap na siyang iikot. Kaya pipersahin mo siyang iikot. Kaya dandahan lang, huwag mo na siya ma-buyak. Pag okay na siya, ayan na po yung maging itsura niya. At saka yung hose na natin na inayos, dyan na siya ikakabit. Okay, set up na natin yung ating pang-leak test na naayos na natin, na nagawa na natin ng paraan. Yung mga may sira, at saka walang sira, nagawa natin paraan siya. At saka ilagay natin yung isang hose na papunta ang tangke. Tapos ang isang hose naman papunta doon sa access valve. Sa access valve dyan, may butas na yan. Tsaka mo siya ipihit at ipasok. Ikutin. Di na po kailangan dyan yung teflon na. Magagagamit pa kayo ng teflon. Di na kailangan ng teflon yan. Basta siguraduhin nyo lang nakapihit. Pag okay na, lalagyan na natin siya ng hangin. By the way, kargahan natin siya ng mga 400 PSI. Pag wala siyang
papalya, hindi sa sisingaw, mas maganda ang ating pagliligtis. Kaya dandahan mo ng paglagay, hindi pipirsahin paglagay dyan na biglaan mo siya pakawalan. Pag nakakarga na, magdakuha na tayo ng sabon at saka lagyan natin na siya ng tubig. Huwag punuin yung plastic bottle, kalahati lang, aalugin para bubula. Pag bumula na, yan ang gamit natin pang ligtis. Ilagay natin muna natin doon sa pinakauna niyang lalagyan, doon sa access valve, kasi kung may sumingaw ba doon, kasi karamihan dyan talaga nagsisimula yung singaw kung may problema yung access valve natin, yung hose natin. Pag wala, doon naman sa manifold gauge natin, kailan siguraduhin natin na medyo walang hindi papalya yung gauge natin. Pag papalya yan, sigurado problema na naman yan, dati pampalit. Tapos pag wala pa rin siya, din naman tayo sa kanyang mga branches. Karamihan kasi sa iba, okay ang lahat, okay yung mga pipe natin, pero nagkaroon pa rin siya ng leak dahil doon pala may leak pala yung manifold gauge natin. Kaya sasama rin talaga siya sa pagliligtis. At saka ginayan pong ginagawa namin, bawat dulo-dulo niyan sa copper pipe, ililigtis namin yan. Kung pag may bumubula na malakas yung bula, at saka mahina yung bula, basta may pressure na lumalabas, malalaman mo agad yan kasi bumubula siya. Lahat ng pinaghinangan at pinagdugtungan, lahat yan lalagyan ng sabon. Dahil pumalya, may singaw, pagkawalan natin yung binabad natin na 400 PSI na hangin. Kailangan umabot siya ng 0 kasi di siya mapwedeng hinangin nga may laman yung pipe. May posibilidad kasing sasabog or lumalaki yung butas. Kailangan isagad mo sa 0 for the safety na rin na walang mangyayari sa iyo. Tsaka yung ginagamit namin ay isang calibrated manifold gauge. Ayan po siya. Kaya single piece lang yan. Iba kasi dalawang gauge. Kaya nga ipasagad natin to sa 0 bago gagawin yung pag-aayos sa butas. May leak kasi yung tubo natin. Kaya okay na, hihinangin na yung butas na nagkaroon ng leak para ibabad uli. Ganun pa rin ang proseso. Ilagyan mo rin ng uli ng hangin, ng nitro, at ang ibabad na yan namin, lalagyan na namin ng 600 PSI kasi na-testing na rin namin, yan lang man isa yung nagkaroon ng problema. Hanggang magdamag na yung initial namin. Yung initial lang pala namin kasi hindi ka pwedeng mag-testing na final agad kasi hindi mo iwasan yung may leak. Pag okay na, babara na natin yan ng 600. Ikarga natin yan 600. Dandahan na lang pagkarga natin ng hangin, baka masira yung gauge natin. Ganon din ang proseso niyan, balik sa simula hanggang wala na talagang tumatagas. Maraming salamat po. Thank you sa inyong abala. Salamat. Bye bye.